Nilinaw ng Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office ang report patungkol sa isang internally displaced person na naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Mayon na namatay dahil sa karamdaman ilang araw matapos itong maospital. Ang kay Tabaco CDRRMO Head Jel Mulato sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, ang nasabing individual ay residente ng Barangay Marirok, isang bedridden na may stroke, kung kaya pinili nilang dalhin ito sa Siga Hospital bilang bahagi ng kanilang protocol sa kadahilanang hindi siya maaring dalhin sa evacuation site. Pagkalipas umano ng ilang araw, nagpasya ang pamunuan ng Ziga Hospital na ilipat ang individual sa Bicol Regional Hospital and Medical Center dahil sa lumalalang kondisyon nito, kung saan dito na rin ito binawian ng buhay. Aniya, kung pagbabasa ng technical na aspeto, ang pagkamatay ng nasabing individual ay maituturing na mayon-related incident, ngunit hindi rin dapat ideklara na namatay siya sa loob ng evacuation center dahil dinala siya sa ospital dahil sa kanyang karamdaman. Nakipag-ugnayan din si Mulato sa Department of Social Welfare and Development upang iproseso ang kabaong na gagamitin ng namatay na internally displaced person at ang pagbibigay ng financial support sa naulilang pamilya. Kasalukuyang nakaburol ang namatay na individual sa barangay hall ng Barangay Marirok dahil hindi siya maaaring ibalik sa sarili nitong bahay dahil ito ay nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Yung initial report ay stroke patient and then bedridden na siya with comorbidities. I just want to make this clear na hindi po siya namatay doon sa evacuation center. Siya po ay direktan dinala ng ating team doon mismo sa Siga Hospital as protocol, kasi hindi naman pwedeng ihalo yung mga ganyan na sitwasyon, especially bedridden and stroke patient doon sa ating evacuation center. Mula rito sa impilan ng Bombo Radyo Legazpi, ito po si Bombo Eugene Rochan and this is Bombo Radyo Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo